Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshis. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Scorpio at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano yung mensahe para sa iyo, Scorpio. Ito ay something to do with yung hindi mo nakikita na parating. Jumping card do tayo. Yung una is the Ten of Wands. Yung susunod po is the Knight of Swords. The Three of Cups. The Four of Cups. And the Seven of Cups. Bottom niya is the Two of Wands. Okay, so Scorpio. The Ten of Wands. Yung umpisang card mo dito is all about yung hirap na dinadanas mo ngayon o nakaraan. Yung bigat ba o yung pasanin na yung daladala sa relationship na to o sa buhay in general. Okay? Mabigat na kung gaba parang burdensome na tawag nila, no, na pahirap na sa buhay kung gaba. Kasi mabilis lahat ng pangyayari, mabilis yung pagganap. No, with the Knight of Swords, this is really all about speed, no? Kabilisan ng pangyayari. Something to do with a third party. This is the Three of Cups. So, iba kasi yung interpretation. Some would mean third party and some would say all about yung enjoyment, no? Could be celebration or something like that. But since ang katabi niya kasing card is the Knight of Swords, I would take something na isang sitwasyon na naging mabilis yung pangyayari about maybe having a third wheel, no? Ba tatlo kayo. And that came to your thoughts, no? Nag-iisip ka ngayon na nasasaktan na naman ako sa pag-ibig na to kasi parang ito na naman, no? Yung pagkakataon na tandaan mo, see, there's 3 cups here. Meaning may tatlong relationship before or ito yung past relationship mo before, and there's another cup here na being presented to you right now, but you are not looking at it. Hindi mo siya tinitignan at hindi mo siya minamind, no? Hindi mo siya iniisip. Ang isip mo nandito sa nakaraan. Yung paano ka nasaktan o paano ka niloko, bakit ka iniwan, yung mga ganong sitwasyon. Kaya nga kung gawa parang it made you parang realize or think about why is this happening to me? Dahil ba yung pagpili ko? Kasi this is the Seven of Cups, no? You are given that option to choose. Meron ka namang karapatan pumili ng kung anong gusto mo. Ang tanong kasi is, tama ba yung pinipili ko? Diba? So, sobrang dami ko ng pagpipilian, hindi ko na tuloy alam kung ano yung pipiliin ko. Tama ba to? Ito ba yung dapat para sa akin? Kasi hindi naman lahat na andyan, mabuti.
no? One thing na gusto kong makita nyo dito, Scorpio, is hindi yung option for you to have choices doesn't mean that all of them are good for you. You have to think also, is this particular choice that I'm about to select, is it good for me? Would it serve my highest good, no? Yun yung tanong dyan. Ito ba yung makakadulot sa akin ng kabutihan? Kaya, ingat din sa pagpili. Diba? Kaya nga with the Two of Wands, you are really looking forward, no? Tinitignan mo kasi ng pangmalayuan kung ano na, what is the best thing for me to do. Okay? So, let us see. Ano pa? We have the Four of Swords, the Magician, the Seven of Pentacles, the Devil, and the Eight of Swords. Bottom niya is the High Priestess. Scorpio, dito, kung nagiging burdensome na, no, mabigat na, pasanin na, hindi na talaga kaligaligaya, hindi ka na masaya about this. Sinasabi sa'yo dito is, ipahinga mo. Magpahinga ka. Huwag mong pilitin ang isang bagay na alam mo pagod ka na o mabigat na. Kaya ka nga pinagpapahingay kasi ibig sabihin, tama na. Diba? It's enough. Wag nang pilitin pang kayanin ang isang bagay na mabigat na hindi mo naman talaga kaya. Kaya tayo may part ng ating, diba, cycle of life is to take a rest, matulog, mag-isip, humiga lang, walang gawin. Kasi nga, diba, to balance life, para mabalanse ka. Kasi kung dito gawa ka ng gawa, effort ka ng effort, wala namang nangyayari, magpahinga ka naman. Take a breather. Diba? Dito, Magician, bakit ka binibigyan? Kasi, to remind you, no? To remind you, Scorpio, na we are all given this gift, no? This is a gift from God, no? We are given all the tools, lahat ng kailangan natin para maging successful. Ano man ito, sa relationship, sa trabaho, sa career, sa pag-aaral, sa pagbibusiness, whatever you are doing. Meron tayo nito. Hindi lang natin minsan alam na meron pala tayo nun, or hindi natin ginagamit ng tama. Okay? So, kung nabibilisan ka, no, with the speed, kasi this is all about taking so much action right away. Parang, sige na. Parang sinasabi siya, sige, gamitin mo lahat ng tools mo. Subukan mo kung gaba. Parang subukan mo. Ano nangyari? I think something happened nga with this Three of Cups. Na parang baka yung kakasubok mong yan, nagkaroon nga ng third party. And with the Seven of Pentacles, kasi kung gaba parang pakiwari mo is, ang tagal-tagal ko nakipagrelasyon dito sa tao na to. Taon ang ginugol ko dito. Tapos ganito lang, sa isang saglit, no? With just a flicker of my hands, bigla nagkaroon ng ka-third party o may iba o third wheel, whatever you want to call it. Imagine mo, pinaghirapan ko to, nagtiis ako, inalagaan ko, minahal ko.
pinotektahan ko, tapos ganun-ganun lang, meron na agad na iba. Diba, masakit yun. Meron lang pang iba kukuha, parang meron lang palang ibang makikinabang. Which is totally unfair. Now why? Because ito na naman, pumasok na naman tong devil energy. This might be dealing with, or you might be dealing with a Capricorn. O may Capricorn siya sa kanyang chart. Okay? Now, the devil energy is something to do with anything that is negative. Lagi ko sinasabi yan sa reading. If you are, listening to me or watching my videos, the devil energy is all about negativity. Kung ano man yung ginawa nito, it could be like, nagkaroon ng third party. Or, sabihin natin, may pinasukan na hindi mabuting gawain, may bisyo, nagsusugal, nagnanakaw ng pera, anything that is negative. Nagsisinungaling, di ba? Yung mga ganun. Lahat yung negative, di ba? Lahat nega yun. So, because of that energy, di ba? Kaya ka nakapag-isip-isip tuloy na, ano na gagawin ko dito? Palagi na lang ba akong ganito? Palagi na lang ba akong niloloko? Bakit? Di ba yun laging tanong mo? Tunay naman ako nagmamahal eh. Pero bakit nangyari ito? Kahit na sabihin natin pumili ka ng you still trying to check, tama ba itong pipiliin ko? Why? Because you don't see everything clearly, no? With the Eight of Swords. Hindi mo nakikita lang klarong-klaro lahat ng bagay. Bakit? Kasi naka-blindfold ka. Tinatakpan mo yung mata mo sa mga bagay-bagay, sa katotohanan. Tinatakpan mo na lang para hindi niya makita o hindi mo maramdaman. Ganun ba yon? Kasi yung pinili mo, well, ito yung napili ko, kung gaba, i-take ko na lang to. Hindi ko kasi alam eh. But it is not you, Scorpio. Parang hindi kita nakilalang ganyan. Diba? This kasi is also like being tempted, no? Temptation yan eh. Yung devil energy na yan. You're being tempted na to do something na hindi mabuti. Right? Kaya you're being asked to use your intuition, Scorpio. Meron tayo niyan. Meron ka niyan. Use your intuition. You know what to do. Hindi ka nito mamaliin kahit kailan. So let us see what else. We have the Sun, the Lovers, the Eight of Pentacles, the Ten of Cups, the Ten of Pentacles, and the Empress. Bottom niya is the Hierophant. Okay, Scorpio, ang sinasabi dito, di ba? If you take a rest, with the Four of Swords, you will be happy. Maging masaya ka, with the Sun. This is an energy coming from a Leo. Kung nabiburden ka, magpahinga ka para lumigaya ka. Ganun kasimple. Di ba? The logic is so right. Pagod, matulog, magpahinga para maging masaya. Di ba? Para maging kahit papano, hindi ka losyang o hindi ka aburido o hindi ka parang pakiramdam mo natalo ka na. Hindi ganun eh. Take a rest. Kung may nangyari man na nagmamadali dahil kasi nga sinusubukan mo kung ano yung meron, no? You wanted to find out if there would be a lover. You might be dealing with a Gemini, no? You're trying to make a decision pagdating dito sa lover na to.
You wanted to be happy. So you're trying to make a decision about this lover. Maybe because kaya nga nagkaroon ka ng third party eh. Di ba? Ay, kung gaba parang tinatry mo dito eh. You're trying something na may mangyari kaya pag ganito ginawa ko. That's why I think there is this third party na namuo kahit na alam mo na matagal mo nang inalagaan tong relationship na to, and you've been trying your best para magpursige palalo, no? Magpursige palalo dito sa na ma-establish mabuti itong relationship na to. Bakit? Kasi you wanted the 10 of Cups, no? Gusto mo yung total na kaligayahan sa relationship na to with your lover. And you want that abundance, no? Yung love and abundance all in one dito sa relationship na to. If there is something na sabihin natin na malabo, is the second line, no? Kasi ito yung sinasabi na kung medyo hindi ka sure dito sa una, pahinga ka, meron kang mga tools na para magamit mo, para maaging maayos nga yung buhay mo. You have to be patient about this kasi hindi naman talaga overnight maayos mo to, lalo na kung may mga temptation sa paligid, no, with the devil energy, especially kung ganyang hindi mo nakikita lahat kung ano nangyayari. But if you take a rest, magiging masaya ka eh. You will be happy or happier, okay, with the love of your life, no, itong yung lover. Kasi you will work more for it, no? Ayusin mo na maging mas maayos pa yung relationship dahil alam mo siya yung pangmatagalan na gusto mong makasama pang habang buhay para maging mas masagana at punong-puno ng pagmamahal yung inyong pagsasama. Okay? So, anin mo lang to. Take this off. Tong devil energy na to. Kasi matagal na nga kayo and yet sabihin natin, totoo naman talaga. Minsan, dumadating yung time na natatempt ka to get involved with someone else. But, hindi naman yun ang magiging sagot sa mga, you know, kasi I could also interpret this na parang, you're bored. You're bored to death. Kung gaba parang, ano nang gagawin ko? Walang nangyayari o parang, wala lang. Wala na excitement, wala na yung ganun. Kasi nga, di ba, the Hierophant is all about relationship and marriage. So, this is about saying na kung kayo ay mag-asawa na o kasal na kayo and you're going through this particular situation now or parating pa lang to. Kaya nga inaano sa'yo na if in case in the future na medyo maramdaman mo na you're bored right now, but sinasabi naman, may choice ka naman eh, di ba? Totoo naman. You're given the choice. Anong pipiliin mo? Magstay dito sa relationship o mga paghiwalay na kasi you're bored to death dahil nagkaroon nga ng third party, di ba? All of a sudden, biglang nagkaroon. So, what do you do? You sleep on it. Kung ba parang mag-meditate kasi, ano na ba nangyayari? Bakit nagkaganon? No? You're given the tools para maayos mo to and to think na you have spent so much time nurturing this relationship for a long time. Tapos ganun-ganun lang na dahil na-tempt ka, no, na may gawing mali kasi nga you're blinded, no, hindi mo nakikita kasi kung ano yung mga dapat gawin eh. But if you would just, work on it, you will be happier with the lover that you have. Tatrabahuhan mo to na maging maayos muli para makasama siya panghabang buhay. Kasi talaga siya yung panghabang buhay. At alam mong dito sa tao na to is it's all about love and abundance. Yung blessing na yon combined. Siya yon na magbibigay sa'yo with this marriage or this relationship. Okay? So, huwag tayo magpadala dito sa devil energy. That's what I'm trying to say. Oo, natitempt tayo. Natural yan. But, try your best to really
kung ba, avoid doing that. Hindi mo nga nakikita kasi kung anong mangyayari, di ba? You don't see it coming. With the Eight of Swords, ayan, blindfold ka. You don't see na na ito yung, di ba, yung posibleng mangyari, na magkakagulo, na you'll be given the choice to ano na mangyayari. Would you really like to go through that hassle na magkagulo pa kayo, magkahiwalay kayo, magulo yung pamilya nyo? Siyempre, inaayos mo yung pamilya mo, di ba? Gusto mo maging maayos kayo. Kaya you're working on it, no? Work on it, na maging maayos kayong dalawa. Pati pamilya, kasama. Ano pong message mo para kay Scorpio? Ano pa yung message mo para kay Scorpio? Not the right time. Hindi ito yung parang na oras para kung ano man yung iniisip mo. Big happy changes. So magkakaroon ng panibagong malaking pagbabago. And compromise, of course. You know, if it's something to do talaga with marriage, relationship, compromise is the word. Hindi yung puro ikaw o hindi puro siya. Meet halfway para magkaayos kayo. Kasi kung ano man yung naiisip mo na ba maghiwalay o hindi yun ang sagot. Magkakaroon ng pagbabago eh. There will be big happy changes, o di ba? Happiness. Hindi mo ba gusto yan? Ito yan eh, oh. Big happy changes. See? The sun. Kaya, hindi ba worth waiting for yan? Just compromise, no? Compromise with each other. Kung meron kayong mga differences, compromise. No? Para maayos. Kung plano mo nang ayusin ngayon, hindi pa to. Maybe wait for a while, pero magkakaroon ng pagbabago. Okay? Kailan po yung timing nito? Kailan po yung pagbabago nito? It says you're obsessing over timing creates blocks. So, huwag ka masyadong obsessive sa time. Hindi yung panahon, no? It will happen if it's meant to happen. Kung gaba, it will be God who will be orchestrating yung timing. Kaya kasi sabi niya, not the right time. Hindi pa to. Siya kasi magsasabi kung kailan eh. It will just happen. Okay? Just continue what you're doing. Kung mag-usap kayo, compromise. Alam mo may pagbabago mangyayari. Ano pa yung message for Scorpio? Forgiveness. Yes. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Forgiveness. Kailangan matuto tayo magpatawad. Kung meron nga siyang nagawa dito na mabilis na nangyari with third party, whatever, kung ano man yung na-tempt siya, no? Patawarin. We all make mistakes. That is why we compromise. Diba? We compromise. Tingnan natin. Forgiveness. Find it in our heart to forgive. Masakit? Yes, that is true. Pero kung matututo tayo magpatawad, mas magiging maligaya tayo. Okay? In life. In general. Kaya nga siguro, kung burdensome yung nangyari dito na bigla na nagkaroon ng third party, take a rest, no? Meditate on it. So you'll be happier. Diba? Kaya yung initially, ito agad na sinasabi niya. Pahinga ka. Huwag mong pilitin. Bigyan mo ng pagkakataon na mag-heal ka muna bago mo pasukin itong forgiveness na to. Okay? So, kung kanino mang Scorpio ito na nakuha natin, sana nakatulong ito ng malaki sa'yo. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito.
Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.